Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Dare to Us. Sabi niya dito, via Newswatch, Middle East conflict may drive Philippines, China joint oil and gas talks in the South China Sea. President Bongbong Marcos says the Middle East conflict could push the Philippines and China to revisit joint oil and gas exploration in the South China Sea. In an interview with Bloomberg, Marcos says shifting geopolitical dynamics may prompt a recalibration of ties. Bumaliktad na ang ating Pangulo. Recalibration of ties, while stressing that peace and national interest remain the country's guiding principle. Ano ba yan? Kikipag-away kayo tapos gusto nyo rin pang makipagkaibigan. Sabi ni Dare to Us, typical Bongbong Marcos. Paano pala yun? Di ba you promoted Jay Tariela after he mocked through caricature the Chinese president, which the Department of Foreign Affairs said na hindi dapat ganun? Pero oil is life. May recalibration of ties bigla. Ano ngayon? Inaaway nyo. Kung ano-anong sinasabi nyo laban sa China. Ano ngayon ang maitutulong ng Amerika? Mabuti pa si Senator Lacson at pinapanagot niya si Trump. Kasalanan ni Trump ito, sabi ni Senator Lacson, and I agree. Siyadong I don't know how do I call the US President na akala niya siya na lang lahat ang masusunod, siya lahat ang hari, siya lahat ang kala niya masyado silang makapangyarihan. Ano ngayon? Napala natin, damay tayo. Tapos, yung China, na kung ano-anong binibintang sa China, gusto nang makipag-tie up. Mabuti kung papayag ulit ang China. Yung mga joint oil exploration na yan, kung hindi ako nagkakamali, panahon pa ni Pangulong GMA, nasimulan na yan. Kaya lang I don't know bakit hindi natuloy yung joint oil exploration. Sa panahon ni Tatay Digong na yan, napag-usapan din yan. Mas malaki nga ang percentage. Yung panahon ni Tatay Digong, kung natuloy sana yung joint oil exploration natin sa South China Sea or West Philippine Sea, mas malaki ang parte ng Pilipinas at pumayag ang China. Sayang. Again, hindi ko alam kung bakit hindi natuloy. So ngayon, matutuloy na ba? Hindi ko alam sa panig ng China. Basta ito ngayon, ang Pangulo biglang bumaliktad. Yung sinasabi niya na in case China invades Taiwan, we have no other recourse but to be involved in the conflict, in the war. We must prepare. Grabing utak ng Pangulo natin. Utak gera. Hindi naman niya naranasan nakipaggera. Bakit? Anong kinalaman natin sa away ng China at Taiwan except sa OFWs natin doon. So kung magkagera ang Taiwan at China, i-repatriate mo ang mga OFWs doon. Tapos yung mga kalapit bansa natin sa ASEAN, ang dami, mas madami pa nga ang kanila doon I think Indonesia 300,000 plus. Kaya wala namang hindi naman makikipaggera ang ASEAN neighboring countries natin sa China nang dahil lang sa invade. Iba talaga ang takbo ng utak. Ayun, masyado silang dumikit sa Amerika. Pinapayagan ngayon na magpatayo ng ammunition factory ang Amerikano dito sa Pilipinas. Pumayag na dalhin dito sa atin yung US Typhoon missiles na kinagalit ng Russia at China. So, grabe ang foreign policy ng ating gobyerno ngayon, hindi mo maintindihan. Urong-sulong. Ngayon, inaaway, mamaya kakaibagyanin. Mabuti kung papayag ang China, sana papayag. Paano kung nagtampo ng China? Sabihin niya na ayoko na. Palagi nyo kaming inaaway. Ginagawa nyo katatawanan ng aming presidente. So, sana matuloy.
Kasi ang dami talagang gas, oil reserve dyan sa West Philippine Sea. Kaya nga pinag-aagawan yan eh. And the only way para makinabang ang both countries yung magkasundo na lang. Total, God-given resources naman yan. Kasi kung magmatigas tayo na amin yan, hindi pwede, wala tayong mapapala. Dahil anong magagawa mo sa isang superpower? Ngayon, kung joint oil exploration, pinaka-the best. Para magkaroon na rin tayo for the first time siguro na hindi na tayo umaasa ng langis lang ng Middle East. Dapat panahon na. So, salamat Mr. President sa inyong change of heart. Sana wag nyo nang awayan ng China. Friends, let's be friends to all and enemy to no one.